What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin ng isa sa nag-send sa atin ng email na humihingi ng advice. Basically, ang nangyari sa kanya, isinabihan siya ng babae na gusto niyang gumala ulit kasama siya. Pero nung inaya niya ng makipag-date, sinin na lang siya nito. So, kung nangyari sa'yo yung mga bagay na yan, then you might want to watch this full video. Sa mga bago sa mga channel ko, I'm Joms, and I'm currently uploading videos about dating and relationship. So, sa mga gustong magkaroon ng control and leverage sa dating and relationships nila, then sakto sa'yo tong mga videos na to. So, mainly ang core topic ko is about polarity, meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gustong maka-attract ng feminine na babae, yung loyal, loving, submissive, supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculinity and also understand the feminine. So, sakto to dahil ako mismo nasa journey ko to be the best masculine version of myself, and sinishare ko sa channel ko yung mga natutunan ko as my life goes by. So kung gusto mo ma-achieve ang best masculine version mo, magkaroon ng control and leverage sa dating and relationships mo, and to understand women, then you might want to subscribe sa channel ko dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng videos dito. Now, for sure, makakatulong sa'yo. Okay? So back to the video. So, ano natin? Basahin natin ng maigi. Okay? Himayin natin ng maigi itong problema ni tropa. Okay? Problema ni... Itago natin sa pangalang Jampol. Okay? Okay, ang problema ni Jampol ganito. So, basahin natin. So, pumunta daw siya sa parang kitaan ng mga tropa nila. So, pumunta siya sa inuman at merong pinakilala sa kanya na babae. So, nung pauwi na, basahin ko na nga lang, okay. Pinagkilala lang kami sa isang inuman. Okay? Nung pauwi na kami, pumayag siya na ihatid ko, pero bago ko siya ihatid, nag-coffee muna kami sa isang overlooking sa Angono, then nagkwentuhan ng mahaba. Okay? In which, good to. So, maganda to na nag-escalate siya. Okay, nag-test agad siya for interest. So, testing for interest, ito yung, meron kasi yung tinatawag na you want to lead the interaction and observe the receptivity ng babae. So, lead and observe ang principle dito. Lead, ibig sabihin, ikaw yung magti-take initiative. Ikaw talaga yung mag-aaya. So, kapag meron kang type na girl, okay, parang, oy, type ko tong girl na to. Sige, let me lead the whole thing. So, you can lead by initiating things. So, dito, nag-initiate siya na, atid na kita pa uwi. And then, in-observe niya yung receptivity ng babae. O, in-observe niya yung solution. Di solution, yung, in-observe niya yung answer. Okay? The way na nag-behave yung babae dun sa invitation niya. So, in-invite niya na, hatid na kita pa uwi, and then, pumayag naman yung girl. Okay? In which, a good sign. Okay? Good sign of interest. Okay? So, ito anuhin ko lang sa inyo kapag itong interest check na to is hindi ibig sabihin na pumasa na siya sa isang interest check, ibig sabihin love ka na niya, gusto ka na niya, sexually attracted niya siya sa'yo. So, it's just that na interesado din siya sa'yo. Okay? Yun lang. Interesado siya sa moment. Interesado siya sa'yo in that specific moment. Okay? In that specific moment. Alright? So, maganda yung naging move niya na bago niya ihatid yung babae sa bahay talaga nila is, umuna sila. Nag-Ron Henley muna sila. Biglang liko. Okay? Nag-coffee shop muna sila sa isang overlooking sa Angono. So, magandang move yun para makapag-usap sila ng babae. So, andito, nakapag-create siya ng instant date na tinatawag, in which a very good move. Okay? So, if meron kayong babaeng nakausap, nakilala, maganda na ma-instant date mo na siya. Lalo na if you feel the vibe. Okay? Lalo na if you feel yung interest. Again, you can do, malalaman kung interesado sa'yo yung babae if you are leading, if you're inviting her to something, and then maganda yung reciprocation niya. Naging receptive siya, ibig sabihin pumayag siya. Ganon. Based on her actions. Ganyan. So, nagkape sila sa overlooking sa Angono, then nagkwentuhan. So, good move yon. So, it's a really good move. This is a sign na merong interest sa'yo yung babae. So, again, hindi ibig sabihin na interesado siya sa specific moment na yon, sexually attracted na talaga siya sa'yo. So, mamaya, we can deep dive pa doon. So, tuloy natin yung kwento. So, ang nangyari, during that
kwentuhan namin sa Angono, nakapagkwento siya about sa ex niya na niloko siya, parang ilang months pa lang silang hiwalay, tapos 2 years sila live-in daw. And dito, for me, dito na nag-start magkamali si John Paul, man. Never ever sa isang date na pagkwentuhin mo yung isang babae sa ex niya. Okay? The moment na magkwento sa'yo ang babae tungkol sa ex niya, okay? Hindi ibig sabihin nun na attracted siya sa'yo. Hindi ibig sabihin nun na may gusto na siya sa'yo. Okay? Hindi kanya gusto. Alam mo kung ano yung gusto niya? Ang gusto niya is yung attention at validation na ibibigay mo sa kanya during that moment. Okay? Again, hindi kanya gusto. Ang gusto niya yung attention at validation na nakukuha niya during that moment. So, pustahan ako habang nagkikwento siya. During nagkikwento siya, habang nagkikwento siya about her ex, ikaw nakikinig ka naman. Okay? Tapos, vina-validate mo siya na, oo nga, mali nga yun, pare. Mali nga yun. Dapat hindi ganyan yung mga ginagawa ng mga lalaki. Dapat, hindi mo deserve yan. So, nangyari, bina-validate mo siya, binibigyan mo siya ng attention, in which nakukuha niya talaga kung ano yung gusto niya in the first place. Okay? And also, ikaw naman, binigay mo naman talaga kung ano yung gusto niya agad. So, kapag nagkwento, ito guys, bibigyan ko kayo ng tip. Kapag nagkwento ang isang babae about her ex, okay, if mapunta doon yung usapan, kasi ako talaga, never ever talk about past relationships. Okay? Pero if mapunta kayo sa ganong pag-uusap, gamitin mo yung moment na yon to tease her and to flirt, to escalate things up. So, hindi ka lang oo ng oo. Kasi usually nagiging yes man yung mga lalaki. Yun yung mga maling na nagagawa ng mga lalaki. Nagiging yes man kapag nagkikwento about ex. Na, dapat hindi ginagawa yan. Hindi mo deserve yan. Hindi dapat ginagawa ng mga lalaki yan. Yung hoping na magustuhan ka niya. In which wala, hindi ka rin niya magugustuhan. Okay? Ang ginagawa mo lang is bina-validate mo lang yung decision niya kung bakit siya nakipaghiwalay sa ex niya. Yun lang yun. Binibigyan mo lang siya ng ego boost. Ayan. So, instead of giving her that ego boost, i-challenge mo siya, i-tease mo siya, i-flirt mo siya. So, Joms, ano ba example nun? Sabihin mo na, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Feel ko, ikaw yung may dahilan kung bakit kayo nag-break. Feel ko, ikaw yung pinaka-red flag na babaeng nakita ko. So, yung ganun, i-tease mo, yung tease, parang niloloko o parang inaasar mo siya in a very playful way. Teasing, bantering ang tawag doon. And you can also say, flirt. Ganyan, tinan mo nga, nakikipag-usap ka sa akin. Feeling ko nakikipag-usap ka lang sa mga lalaking cute. See, di ba parang inaano mo siya, sinasayko mo siya na, hindi mo siya sinasayko parang inaano mo siya na may gusto siya sa'yo. Okay, that's my favorite line kapag flirting na parang inaasar mo siya na may gusto siya sa'yo. Flirting is something na merong romantic innuendo o may romantic hint sa mga tease mo. Yung tease kasi asar lang talaga playful na pang-asar lang. Yung flirt is parang merong romantic or sexual hint sa mga tease mo. So, ganun. Na asarin mo siya na feel ko ikaw talaga yung may kasalanan. Ganyan. Ikaw yung pinaka-red flag na nakita ko. Unang kita ko pa lang sa'yo, feel ko ikaw yung pinaka-red flag na babaeng nakita ko. Ganyan. Tapos, syempre, ang gagawin niya, ika-qualify niya yung sarili niya sa'yo. Sasabihin niya, hindi kaya, ang bait-bait ko kaya. Ganyan, ganyan. Sasabihin mo, gano'n ka kabait. So, in that way, siya na ngayon yung nagka-qualify sa sarili niya sa'yo. So, hindi mo na kailangan mag-qualify. Again, let the girl qualify herself to you. Okay, hindi mo kailangan mag-qualify yung sarili mo. Okay, hindi mo kailangan magbait-baitan during your interaction. Let the girl qualify herself to you. Kung bakit kung bakit girlfriend material siya. In a way na indirectly. Kasi usually, ganyan yung gagawin ng babae. Ang babae is wired to self-preserve themselves. Okay? Hindi nila hayaan na, alam mo yun, na may masabing masama sa kanila. Hindi nila hayaan na sila yung maging masama sa isang sitwasyon. Again, they will self-preserve themselves. Ganyan. Kasi again, they're security-seeking creatures. Kasama na yan. Biologically wired na sa kanila yan.
So, kapag nagkwento about her ex, either gamitin mo yon again, para kang ano dito para kang avatar, waterbender. Alam mo, yung parang ibabalik mo sa kanya yung mga sinasabi niya. As a tease, parang gagamitin mong weapon, o hindi naman weapon, gagamitin mo sa arsenal mo, sa tools mo, yung mga sinasabi niya sa'yo. Kaya kapag nagkikwento ang isang babae, okay lang magbigay ng attention, pero look for windows. Again, kapag nagkikwento ang babae, this is your opportunity to look for windows na makakapagbato ka ng tease or ng flirt. So, observe and listen. So, yun lang gagawin mo. Be grounded, be present at the moment. Ganyan. Makakapag-flirt ka, makakapag-tease ka at the moment kung nakikinig ka. So, wag kang matakot mag-tease, mag-flirt, lalo na kapag first date. Okay, you want to make this situation fun for her para mag-crave siya for more. So, tuloy natin. So, switch siya sa akin and gusto daw niya gumala ulit. Then, nakuha ko ang FB niya. So for me, naging sweet lang siya sa'yo kasi again, binigay mo yung gusto niya, nabigyan mo siya ng attention and validation. So, kaya siya naging sweet at that moment. So, gusto daw niya gumala ulit, then nakuha ko yung FB niya, in which a good move sa ginawa mo, tropa. Good move yun, kasi again, you want to escalate things up whenever a woman is showing interest sa'yo. So, getting her Facebook, getting her contacts is a good way of escalating things up para makapag-set up kayo ng another date. So, dito, switch siya sa'yo. Okay, sige, maganda yung ginawa mo kasi nagpakita siya ng interest. Again, showing interest doesn't mean that she is fully attracted sa'yo, na gustong-gusto ka niya. Okay? Pwede ang nangyari is, interesado lang siya sa specific moment na yon, in that specific moment. Again, pabago-bago ang feelings ng babae, pabago-bago ang mood ng babae. Okay? So, hindi porket naging sweet siya sa araw na to is magiging sweet na siya sa buong interaction nyo. Hindi ibig sabihin na naging sweet siya sa first date nyo is gustong-gusto ka na talaga all throughout. Okay? Ang ginagawa mo lang dito is you are trying to know kung gaano ka-consistent yung pagpapakita niya ng interest sa'yo. So, every interaction mo with a woman is to see kung gaano ba ka-consistent yung pagpapakita niya ng interest, gaano ba ka-consistent yung pagiging receptive niya sa'yo, gaano ba ka-consistent yung pagiging feminine niya sa'yo. So, that's how you date women. You are looking for consistency. Kasi kapag consistent ka sa isang bagay, never mo mapepeke yun. Okay? And yun yung hahanapin mo when you are dating someone. If she is consistent on showing interest, then we can safely say that she really likes you. She is sexually attracted to you. So, maganda yung ginawa ng tropa natin dito kasi nakakita siya ng sign of interest in which naging sweet sa kanya yung babae at sinabihan siyang gusto niyang gumala ulit. So, maganda yung ginawa ni tropa, kinuha niya yung Facebook and yung contact. Nag-lead siya yung nag-take initiative. Next, gusto niya gumala ulit, then nakuha ko yung FB niya. Tapos one day after chinat ko siya, nag-reply siya at inaya ko siya. So, another mistake na ginawa ni tropa. So, kapag nakuha niyo yung Facebook o yung contact ng isang babae, huwag niyo i-chat agad one day after. Okay? Ako may simple rule ako. Again, guideline lang to, hindi to strict rule. Guideline. May guideline lang ako. I'll wait for at least 3 days bago ako mag-chat ulit. Okay? If nakuha ko yung FB niya. If FB, okay, Instagram. Pero pag nakuha ko yung number, iti-text ko siya just to say na, ito yung number ko. This is Joms. Yun lang. Tapos, hindi ko na siya kakausapin ulit. After 3 days, tsaka ko lang siya kakausapin ulit. Pero kapag Facebook, Instagram na nandun naman na yung pangalan mo, nandun na naman na yung username mo, she can know you agad kapag nag-message ka. Then, you might want to you might want to wait at least 3 days. So, Joms, bakit 3 days? For me, ang pinaka main goal talaga nun is para ma-reset ka. Okay? Again, syempre, meron tayong emotional high during these moments. So, ayaw natin maging needy during this time. So, gusto natin magkaroon ng emotional reset sa atin para mawala yung neediness natin
during that moment. Kasi for sure, talagang maano ka talaga madadala ka ng emosyon mo. Lalo na pag naging sweet sa'yo yung babae. So, you want to reset that one. Kailangan natin i-reset yung emotional core natin. Maging grounded ulit tayo. So, during that 3 days is huwag mo siyang bibigyan ng attention. Huwag mo siyang bibigyan ng attention mo yun. Huwag mo siyang bibigyan ng attention mo. So, para makapag-reset ka, mawala yung needy energy mo. Again, being needy is the number 1 attraction killer. So, kapag nasense ng babae na need mo siya, na needy ka, then that's when attraction goes down. Also, may ano rin yan, meron ding indirect positive result sa babae yan. So, for example, kung ano mo yung number niya, then 3 days ka bago ka nag-chat. So, ang nangyari is nakapag-create ka ngayon ng space. So, yung space na yon is sobrang mahalaga when it comes to attraction. Kasi again, women want the full fantasy experience. Okay? Nai-in-love muna sila sa idea kung sino ka bilang lalaki. Again, hindi sila nai-in-love sa'yo as a person, nai-in-love sila sa idea niya sa'yo. So, the more na maisip ka niya, the more na magkaroon siya ng idea, the more na mag-fantasize siya about you, mas nakakabuo siya ng idea na nakakabuo siya ng idea about you. Okay? Kahit hindi perfectly sakto, hindi 100% sakto yung nabubuo niyang idea sa'yo, okay lang yon. Okay? So, mas namuuna siyang nai-in-love sa idea kung sino ka. So, kaya mas mahalaga na makapag-create ka ng space kasi again, this is the most sensitive sexual organ ng babae, yung kanilang utak. Pag nakakapag-create ka ng space, nakakapag-create ka ng chance for her to build that idea of you. Kapag nag-chat ka kaagad, so you are robbing her that experience. And also, hindi ka nakakapagbuo ng attraction. Kasi tanong mo, ba't kaya hindi pa niya ako tinetext? 3 days niya, hindi pa siya nakikipag-usap sa akin. So, we want that to happen. So, in order for you to increase attraction, you want to, utilize space. Okay, use space. Hindi porket, usually kasi ito akala natin na, nagbigay siya sa akin ng interest. Kailangan masustain ko to. Kailangan hindi mawala to. Ganyan. So, ang nangyayari is, nagiging overly available tayo. We're trying to, be available every time. Chat natin siya lagi. Tinetext natin siya lagi. Kasi ayaw natin mawala yung attraction. However, yung ginagawa mo na yon is what killing her attraction. Kasi hindi mo siya nabibigyan ng space para mag-grow. Okay? Hindi mo nadidiligan. Okay? For sure, meron na tong para sa akin, interesado na tong babaeng to. Meron ng a little bit of attraction. Meron ng seed. Okay? And yung space, yung dilig. Yung space, yung pagitan mo ng pagbibigay mo ng attention. For example, yung meron kang seed, tinanim mo. Hindi mabubuhay yung seed na tinanim mo kung hindi mo didiligan. Yung pandilig mo is your attention and your validation. Okay? Kapag lagi mong dinidiligan ng attention and validation, mamamatay lang yung seed. Okay? Hindi tutubo yan. Hindi mabubuhay yung halaman. So, kailangan merong proper spacing. Okay? Hindi mo araw-araw didiligan. Kailangan mo na siya, let the seed do his thing. So, nakapag-plant ka ng seed, ang gagawin mo lang is diligan siya from time to time na merong space in between. In that way, nagkakaroon yung alam mo yun, nag-grow yung seed. Okay? Nag-grow yung attraction sa utak niya. So, ang nangyari dito, si Tropa, ang ginawa niya is nag-chat agad siya 1 day after and inaya niya siya. Tapos, ang sabi sa kanya ng babae, sige, kapag wala akong pasok. So, pag ganun, for me, that's a low sign of interest. Sige, kapag wala akong pasok. And siguro, depende rin kasi ito sa pag-aya ni Tropa. Kapag nag-aaya ka, wag mong sabihin, wag kang very vague. Wag kang nagtatanong, wag kang nag-aas. Again, you want to lead every moment when it comes to women and you observe mo yung reaction niya. And the way you lead is kailangan clear. Okay, kapag nag-aaya ka ng date, you should be clear as possible. So, for example, kapag nag-aaya ka ng date, wag kang mag-ask. Sasabihin mo na, pwede pa tayo mag-date. So, ang nangyari is, merong transfer of
authority. Siya na ngayon yung pinagde-decide mo. Nasa sa kanya na kung mag-yes siya or mag-no. Meron siyang ability to say no kapag nag-ask ka ng question na ganun. Next is sobrang, next mistake is sobrang labo. So, tara, labas tayo. So, hindi niya alam kung saan, hindi niya alam kung kailan, hindi niya alam kung anong oras, hindi niya alam kung anong gagawin niyo. Okay? So, kapag nag-aaya ka ng date, you want this to be smooth and frictionless for her to say yes. So, ibig sabihin, nandun na yung details. Kapag nag-aaya ka ng date, sabihin mo ganito. Anyway, free ako this Saturday. Pupunta ako sa Uptown BGC. I'll grab a drink there and I don't mind if you come with me. So, kita nyo, meron ng araw, meron ng place, at meron ng activity gagawin. Anyway, I'll be free this Saturday. Pupunta ako sa may Uptown BGC. I'll be having a coffee there and I don't mind you joining with me. So, in that way, nakapag-aya ka ng data, very clear kung saan, kung anong gagawin, at kung kailan. So, tapos ka na mag-lead, ang gagawin mo i-observe. Check mo kung ano yung sagot niya. Kapag sinabi niyang hindi siya pwede, then sabihin mo sa kanya, alright, let me know kung kailan ka free. Ipasa mo sa kanya yung bola. Sige, let me know when you're free. Nasa kanya na ngayon yung, nasa kanya na yung video, move niya na. Tapos na yung tapos na yung move ko. Move mo na, papasa ko na sa'yo. And then after that, you pull back. Pero kapag pumayag siya, and then go for a date. Wag mo na siya kausapin. Once na nakapag-set ka ng date sa phone, wag mo na siya kakausapin. Kausapin mo na lang siya during the day ng date nyo. Kapag ifa-follow up mo, parang sasabihin mo na, oy, I'm 1 hour away dun sa BGC or 1 hour away sa place na kikitaan natin. Again, you want to create that space, that anticipation, okay? That mysteriousness. Kailangan maisip ka niya. Okay? Use space to your advantage. So, yun. Sabi ng babae, sige, pag wala akong pasok. So, for me, that's a low interest sign. Maybe because hindi naging clear yung lalaki sa pag-imbita. And then, yung last 2 chats niya is hindi na sinin. So, yun na nga yun. Once na hindi pumayag yung girl sa pag-aya mo na date, sa pag-escalate mo, sa pag-lead mo ng interaction, hindi mo na dapat i-prolong yung conversation. Ibigay mo na sa kanya yung bola. Move niya na. Sabihin mo, alright, sige, let me know kung kailan ka free. Tapos wag mo nang kausapin. Let her initiate. Kasi again, we want to check kung gaano ka consistent yung pagpapakita niya ng interest. Okay? So, i-summarize natin what really happened here is, ang nagawa ni John Paul is, na-mistook niya yung connection for attraction. Again, just because she was comfortable and sweet with you in a specific scenario or in a specific moment, it doesn't mean na she is sexually attracted to you. Pwedeng gusto lang niya yung nakukuha niyang attention at validation from you at hindi ikaw talaga yung gusto niya. In fact, yung pagkikwento niya about her ex is not attraction. Okay? Ang nangyari is nag-emotional unload siya sa'yo at tinolerate mo naman yun. So, we don't want you to be her therapist. Ayaw natin maging therapist ka niya. Gusto natin na tuwing nakakasama ka niya is nakakaramdam siya ng feeling of fun and excitement. Kapag naging therapist ka, ang mangyayari lang nun is i-unload niya yung mga negative emotions niya sa'yo, in which babalikan niya yung emotions, mga negative emotions na naramdaman niya sa past niya. So ngayon, ma-associate ka ngayon sa negative emotions niya. Okay, tuwing nakakasama ka niya is ma-associate ka niya sa negative emotions niya. Itong si John Paul, tuwing kasama ko to, parang ang bigat ng nararamdaman ko. Parang naiiyak ako. So, hindi ka niya gugustuhin makita ulit. Hindi ka niya gugustuhin makasama ulit. So, mas okay if tuwing magkasama kayo ng babae, is dapat ang nararamdaman niya is full of fun, full of excitement, na parang siyang nagiging bata. Okay? Nakinikilig siya. Okay? Don't
don't let a woman emotional unload her feelings or her negative feelings to you. Kasi magiging therapist ka lang niya. Okay? Ang nangyari kay John Paul is siya yung naging safe space niya that night. And tandaan nyo that being safe is not sexually attractive. Being safe is, ang nagagawa lang nun is keeping. Okay? If you want to keep a relationship, then you want to be a safe space for her. So nasa ano yan? Nasa pangalawa yan. Kasi kung ang relationship nyo ngayon is magkaibigan pa lang, if you want to keep that relationship, okay, you want to keep that relationship, then you want to be a safe space for her. So kaya ikikip ka niya as a friend kasi safe ka. Kasi gentleman ka. Again, yung safety, yung kindness, yung politeness, yung empathy, yung pagiging compassionate, those are things you do to keep a relationship. Kung ang relasyon nyo is friends, para ma-keep yung relationship na yon is you do those things. So, para hindi ka niya makita as friend, kailangan makita ka muna niya as a sexual partner. So, if you want to keep her as a sexual partner, kailangan makita ka muna niya as a sexual partner and then you keep it that way. So, you need to attract them first. You need to sexually attract them first before you become a gentleman. Yun yung sinasabi ko. You need to sexually attract them first before ka maging gentleman. Kasi in that way, yung pagiging gentleman mo, again, di naman masama ang pagiging kind, di naman masama ang pagiging gentleman. Because those are things you do in order for you to keep yung relationship na nabubuo nyo. Okay? So dito, anong nangyari is, again, naging safe space lang siya. So, si Tropa, ito, nagkaroon siya ng miscalculated moves, is tinatry niyang ayaw niyang mawala yung moment na yon na nasasayangan siya sa shit, nagpakita na to ng interest tong babae na to, ayoko tong mawala pa, so ang gagawin ko magiging overly available ako. So nag-chat siya agad, hindi siya nakapag-use ng space, nag-chat siya agad, pero para sa babae is wala na, yung naramdaman niya na yon is specific on that moment lang. And for me, baka ano na siya, na tawag doon, nawala na yung interest niya sa'yo kasi again, naging emotional sponge ka niya. So, nag-invest si Tropa, okay? Nag-act siya sa vibe of that moment at hindi niya naging goal na i-qualify yung consistent na pagpapakita ng interest ng babae. So, you want to invest on girls who are showing consistent interest. So, you want to test for interest every time na makipag-interact ka sa babae. So, next time, you want to shift sa ganitong mindset. Kasi ang naging mindset ni Tropa, yung old belief or yung old mindset is, ang okay ng usapan namin, naging sweet siya at the moment sa akin, baka may chance na to, ayaw ko na itong mawala. So, magiging overly available na ako. Okay? So, you want to switch from that kind of mindset to, let me see if she continues this kind of energy. If not, I will move on. So, para sa tropa natin, in order for you to move forward is, move on. Learn from the mistakes, learn from that experience. Kasi doon ka gagaling. So, maganda to na nag-ask siya ng question sa akin in order for you to have a perspective kung ano ba yung nangyari sa'yo. Kasi asking questions to someone na with experience with this kind of things will make you see things na hindi mo nakikita during that moment. So, kung ikaw at meron kang mga gustong advice, gusto kang may mga makita na hindi mo nakita before, then you might want to subscribe sa aking email newsletter in which kasama doon si John Paul kaya nakapag-email sa akin. So, doon sa email newsletter ko, I send daily advices para sa mga lalaking gustong magkaroon ng control and leverage sa dating life nila at maging best masculine version of themselves. So, kung ikaw ay gusto mong maging ganun, gusto mong maging best masculine version of yourself and to understand the feminine more, then you might want to subscribe sa aking email newsletter. Libre lang yan. Okay? Andyan yung link sa description box or nasa profile link bio ko. Hopefully, nag-enjoy ka sa video na to. Kung nag-enjoy ka man at gusto mo pang mag-upload ako ng mga gandong videos, yung ito, talking head na nag-a-advise na ako, then comment down below kung kamusta, kung nagustuhan nyo ba tong episode na to. So yun lang, ang haba na ng episode. Thank you sa pakikinig
And I'll see you on the next one. Let's go!